Bago pumatok ang mga influencers na tinatangkilik natin ngayon sa iba't ibang social media sites, nauna nang nag-entertain sa masa ang mga YouTube vloggers. Sila ang tinaguriang OG content creators at internet celebrities. Habang may ilang YouTube vloggers na napanatili ang kanilang kasikatan sa kasalukuyan, may ilan namang mga vloggers na unti-unti nang nalimutan sa paglipas ng panahon at makabagong trends. Nasaan na nga kaya ang ilan sa mga YouTube vloggers na sumikat noon? Tara, kumustahin natin sila ngayon. Heto na naman nagbabalik ang tagapaghatid ng sari-saring kwentong makabuluhan at kapupulutan ng impormasyon at aral, mga kwentong katatakutan, misteryo, kababalaghan, pambuhay, pansyensya, pangkultura, agham at iba pa. Ang KRA Stories, dala ang bago na namang kwentong itatampok sa inyo ngayong araw. Halos lahat ata ng Gen Z ay pamilyar sa sensational online couple na sumikat noong 2011 dahil sa kanilang mga short films at parody videos. Ang Jamich, ang love team na nabuo mula sa pangalan nila Jamville Fernando Sebastian at Michelle Ligayu. Sobrang pumatok ang mga couple videos nila online noong mga panahong halos bago pa lang ang internet at kakaunti pa lang ang mga content creators at YouTube vloggers sa Pilipinas. Pero ang video na nagpalipad sa kanila bilang isang nationwide sensation ay ang kanilang dance cover sa kantang By Chance. Like sunny shade, honey, there's a hope, and you and I be like Aladdin and Jasmine. Let's make it happen like. Na talaga namang naging dance craze na malamang hanggang ngayon ay naaalala pa ng mga nakakakilala sa Jamich. Sa kasamaang palad, ang OG internet couple ay humantong sa mapait na trahedya matapos madiagnose si Jam ng advanced lung cancer noong Enero ng 2014. Hulyo ng 2014, ipinost ang huling video ng Jamich na naglalaman ng mga motivational messages sa mga sikat na YouTubers sa iba't ibang panig ng mundo. Nakakalungkot man, sa sumunod na taon din ay nagtapos ang laban ni Jam sa stage 4 cancer na ipinagluksa ng lahat ng Jamich fans sa buong Pilipinas. Halos isang dekada na ang lumipas simula nang nagtapos ang kwento ng Jam. Pero kumusta na kaya ang lagay ng other half ng Jamich? Si Michelle Ligayu. Sa mga nagdaang taon ay nananatiling active si Mitch sa social media. Sa katunayan ay may sarili nga siyang YouTube channel, ang Mitch Ligayu TV, kung saan ina-upload niya ang kanyang mga vlogs. Meron na siyang sariling pamilya at biniyayaan din siya ng 2 anak. Bago tuluyang lamunin ng K-pop culture ang Pilipinas, ay kinahumalingan muna ng bansa ang online boy group na Chixer na sumikat noong kasagsagan ng 2010 at late 2016. Ang 6-member group na ito ay binubuo nila Ranz Kyle, Oliver, Owie, Clarence, Uli at B-Boy. Matatandaan na sumikat sila ng husto dahil sa kanilang trending dance cover ng Teach Me How to Doggy. Teach me how to doggy, teach me how to doggy, teach me how to doggy, teach me how to doggy. Marami pa silang inilabas na dance covers na mas lalo lang nagpasikat sa grupo sa mga sumunod na taon. Laging laman ng balita ang kanilang mga mall shows na dinadagsa ng mga Chixerifics, ang pangalan ng kanilang fandom. Pumirma rin sila ng kontrata sa Viva Records na naging dahilan kung bakit nakapag-release sila ng mga albums na pumatok sa masa. January 2016 pa ang huling post ng grupo sa kanilang official YouTube channel. Sa nakalipas na 8 taon, nasaan na nga ba ang mga miyembro ng OG Pinoy group na ito? Si Ranz Kyle ay kasalukuyan pa ring nag-a-upload ng mga vlogs sa kanyang YouTube channel at ibang social media accounts. Madalas din niyang nakakakulab ang kanyang nakababatang kapatid na si Niana, isa ring sikat na YouTube personality at influencer ngayon.
Matatandaan na si Niana ang batang nag-intro sa kanilang trending video na Teach Me How to Doggy noong 2011. Teach me how to do it, ayy. Bukod kay Rans Kyle, nagpatuloy rin sa kanilang individual careers bilang online influencers ang ibang mga miyembro ng Chickser na sila Oliver, Owie, Clarence, Uli at B-Boy. Isa sa paboritong content ng mga Pinoy ang online couples. Iyan mismo ang dahilan kung bakit nagtrending noong 2018 ang dalawang YouTube personalities na sila Kyo Quijano at Pamela Swing. Nagsimula si Pamela sa pagbablog noong 2014 at ang kadalasang contents niya ay mga life documentary, challenges, shopping hauls at UST vlogs. Si Kyo naman ay nagsimula noong 2015 sa pag-upload ng mga nakakatawang skits at parodies. Minahal sila ng mga manonood dahil sa kanilang authentic personalities na ipinapakita nila sa bawat unfiltered vlogs na ina-upload nila kasama ang kanilang mga kaibigan at kapwa vloggers na sila Benedict Cua at Luigi Pacheco. Dahil dito ay nagkaroon sila ng steady viewers simula noong 2014 at 2015. Pero ang talagang nagpaputok ng kanilang online fame ay ang trending video nila na pinamagatang 24 Hours Magjowa Challenge, kung saan challenge sila ng mga viewers na magpanggap na magjowa sa loob ng isang araw. Ang videong ito ang nagpalipad sa kanila sa viral stardom. Hindi lang sila nagtrending sa YouTube, kundi pati sa iba't ibang social media sites gaya ng Facebook at Twitter. Tila naging golden year para kila Pamela Swing at Kyo Quijano ang 2018 dahil dito rin sila nakatanggap ng kaliwat ka ng endorsements at brand deals. Pero kapansin-pansin na sa paglipas ng mga taon ay tila nawala na sa limelight ang dalawang YouTube stars na minsang kinabaliwan ng mga viewers. Ano na nga bang ganap sa Pacquiao? Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin si Pamela Swing sa kanyang karir bilang YouTuber at kahit hindi na gaya ng dati kung mag-viral ang videos niya, steady pa rin naman ang mga views na nakukuha niya sa kanyang vlogging na kadalasan tungkol sa kanyang buhay sa Manila at mental health healing journey. Pagdating naman kay Kyo, mapapansin talaga ang pagbagsak ng viewership ng kanyang YouTube channel. Pero ganun pa man, nag-a-upload pa rin siya ng vlogs kung kailan niya gusto. Bukod sa vlogging, ay pinagkakaabalahan rin niya ang bagong karir bilang artista. Noong 2020 ay bumida siya bilang lead role sa pelikulang Quarantines Special at meron din siyang supporting role sa 2022 movie na Mahal Kita, Bexman. Si Isha Borromeo, o kilala rin sa alias na Purple Hayres, ay isa sa mga OG YouTube vloggers noong 2011. Ang kadalasang laman ng mga videos niya ay beauty contents o di kaya ay daily life vlogs. Masasabi na ang peak ng kanyang YouTube fame ay noong 2016 hanggang 2017 kung saan nakakakuha pa ng million views ang kanyang mga vlogs at contents. Pero dahil hindi siya regular na nag-a-upload ng YouTube contents, naapektuhan nito ang performance ng kanyang videos. Ang dating daang-daang libong views sa bawat video niya ay lumagapak ng todo sa paglipas ng mga taon. Sa kasalukuyan, hindi man masyadong maraming views ang nakukuha niya sa kanyang videos, hindi pa rin ito naging hadlang para ipagpatuloy ni Purple Hayres ang kanyang YouTube vlogging na nakafocus na ngayon sa family-related contents at parenthood. Umingay ang pangalan ni Buknoy Glamour sa YouTube noong 2020 dahil sa kanyang viral videos, pero hindi kagaya ng ibang mga YouTubers sa listahan na ito, ang pagsikat ni Buknoy ay hindi dahil sa mga fans, bagkus ay resulta ng kaliwat ka ng pambabatikos sa kanyang mga video contents. Bakit? Madalas kasing kontrobersyal ang mga video na ina-upload niya na imbes na katuwaan ay kinaiinisan pa ng mga taong nakakanood nito. Isa sa mga kontrobersyal niyang YouTube video ay ang nakakainsultong advice na ibinigay niya sa mga kabataan na huwag sumukong mangarap dahil kung hindi ay wala siyang mararating sa buhay, kagaya ng isang tricycle driver na ipinakita niya sa video. Bukod dito ay marami pa siyang mga kontrobersyal at insensitive na video na inilabas sa mga sumunod na taon.
Sa kasalukuyan, deleted na ang kanyang YouTube channel at naunang TikTok channel. Pero patuloy pa rin siyang nag-upload ng videos sa kanyang bagong TikTok channel ngayon. Iyan lang ang ilan sa mga vloggers na naging laman ng YouTube noon na medyo hindi na ganoong matunog ngayon. Meron ka pa bang alam ng mga vloggers na hindi nabanggit sa video na ito? I-komento ang inyong mga sagot sa ating comment section.